Nagliyab lang ang Moscow. Nakararanas na noon ng mga pag-atake ng drone ang kabisera ng Russia. Pero wala pang nangyari na kasing tindi nito. Sa mga unang oras ng Agosto, 18 daan-daang Ukrainian na walang pilotong sasakyang panghimpapawid ang bumalot sa himpapawid sa ibabaw ng lungsod. At kahit na may ilan na napabagsak, marami pa rin ang tumama sa kanilang mga target. Nagdulot ng milyon-milyon, kung hindi man bilyong dolyar na pinsala sa proseso. Ang digmaan ay tunay ng nararanasan ng mga Ruso sa kanilang sariling bayan. At habang pinapanood ng mga residente ng Moscow na nasusunog ang kanilang lungsod, ang tinatawag nilang malakas na leader na si Vladimir Putin ay kumakaripas ng takbo palayo. Nagsimumal ang malawakang pag-atake noong gabi ng Agosto 17, kung saan tinatayang 637 na Ukrainian drone ang lumipad mula sa mga estratehikong lugar sa loob ng Ukraine. At sinimulan ang medyo mahabang paglalakbay sa ibabaw ng mga okupadong teritoryo, tumawid sa internasyonal na hangganan at dumaan sa himpapawid ng kalaban upang marating ang rehiyon ng Moscow na matatagpuan mga 450 kilometro mula sa Ukraine. Nung nakaraan, hindi sana posible ang ganitong paglalakbay. Ang malawak na network ng depensa sa himpapawid ng Rusya, kabilang ang mga mobile na partim, baterya ng missile at mga istasyon ng radar ay kayang matukoy ang mga paparating na drone at mapabagsak ang karamihan kung hindi man lahat ng mga ito bago pa man sila makarating sa rehiyon ng kabisera. Sa katunayan, matagal nang itinuturing ang Moscow bilang isa sa mga pinakamahigpit na binabantayang lungsod sa mundo na may mga pabilog na hanay ng depensa na itinayo sa paligid ng lungsod upang matiyak na walang makakapasok. Walang mga misil, walang mga eroplano, walang mga drone. Napakahalaga para kay Pangulong Vladimir Putin ng Rusya na panatilihing ligtas ang kabisera ng kanyang bansa. Nakatulong ito upang mapanatili ang kanyang reputasyon bilang isang matatag at may kakayahang leader. At siniguro rin itong ligtas ang milyong-milyong tao na itinuturing na tahanan ang Moscow. Kasama na ang marami sa pinakamayayamang residente ng bansa ay malayang namumuhay, tinatamasa ang mayamang pamanan ng lungsod at ang mga puok kultural ng lungsod na tanyag sa buong mundo. Hindi nadadamay sa mga kasindak-sindak na pangyayari ng digmaan. Kaya nung mga unang taon ng digmaan, patuloy na pasundot-sundot ang Ukraina sa direksyon ng Moscow. Nagpapadala ng kakaunting mga drone papunta sa kabisera. Paminsan-minsan, pero hindi naman talaga nagdudulot ng malaking epekto. Dahil karamihan sa kanilang mga UAV ay hindi maiiwasang napabagsak ng depensa ng kalaban at kahit yung mga nakalusot, kulang pa rin sa kinakailangang lakas ng armas para makapagdulot ng pangmatagalang pinsala. Noong 2026, gayunpaman, malaki ang naging pagbabago sa sitwasyon. Hindi lang nababalam ang mga puwersa ng Russia sa unahang linya, kundi mas lumaki pa ang hukbo ng drone ng Ukraine, mas magaling at mas may kakayahan kaysa dati na nagbibigay daan sa mabibigat at malawakang pag-atake sa kabisera ng Rusya. Nakita natin ito noong Hunyo 18 nang inilunsad ng Ukraina ang pinakamalaking opensiba ng drone laban sa Moscow. Ilang daang drone ang pumasok sa impapawid ng rehiyon ng kabisera noong gabing yon at iniulat ng mga opisyal ng Rusya na halos 200 ang napabagsak. May ilan gayunpaman na tumama sa kanilang mga target, kabilang na ang napakalaking oil refinery sa Moscow na matatagpuan lamang 15 kilometro mula mismo sa Kremlin. At dahil dito, malaking bahagi ng lungsod ang pansamantalang isinara. Lahat ng pangunahing paliparan sa Moscow ay nagkansela ng mga biyahe, halimbawa. At habang ang ilang residente ay nanood na may takot habang ang apoy at usok ay pumuno sa hangin, ang iba naman ay piniling lumikas sa lugar ng tuluyan na hanap ng masisilungan sa mga rural na lugar. Sa takot na tiyak na magkakaroon pa ng mga karagdagang pag-atake sa mga susunod na linggo at buwan. Tama sila. Ang pag-atake noong Hunyo 18 ay simula pa lang ng malaking opensiba ng Ukraine laban sa kabisera ng Russia. At ang pag-atake noong Agosto 17 ay nagmukhang laro lang ng bata ang unang pag-atake. Pinahak ng mahigit 600 Ukrainian drone ang ilang daang kilometro ng lupain, madaling nakaiwas sa mga radar at depensa ng Russia sa pamamagitan ng mababang paglipad at maingat na pagsunod sa mga kalkuladong ruta palibot sa mga missile system ng kalaban. Ilang oras lang matapos ang paglipad, papalapit na sila sa rehiyon ng kabisera at doon pa lang nagsimulang gumana ang mga air defense ng Moscow. Malaki ang posibilidad ng mga decoy o dami na drone ang nangguna sa pag-atake. Karaniwang taktika ito na ginagamit ng mga puwersa ng unmanned systems ng Ukraine na nagbibigay daan para mapuspos nila ang mga depensang panghimpapawid ng Russia at mapilitang mag-aksaya ng mga missile at iba pang bala bago pumasok ang mga totoong strike drone sa lugar. Pagkatapos, bandang 2:30 AM, oras ng Kiev, nagsimulang mag-ulat si Mayor Sergei Sobyanin ng Moscow na may mga drone na papalapit sa Moscow, ngunit pinapabagsak na. May napatunayan ng kasaysayan si Sobyanin ng pagbaluktot ng katotohanan para umayon sa kanyang kwento at madalas niyang binabalangkas ang kanyang mga pahayag para magmukhang kontrolado ng Russia ang bawat sitwasyon sa lahat ng oras. Bihira niyang kilalanin ang matagumpay na pag-atake ng mga Ukrainian at madalas niyang minamaliit ang pinsalang nagawa ng mga puwersa ng Kiev habang pinalalaki naman niya ang husay ng depensa ng kabisera. Marahil isa na naman ito sa mga halimbawa ng ganoon. O baka naman talagang naniniwala siya na inaaksyonan ng pag-atake at sapat na ang mga panangga ng Moscow para maiwasan ng anumang malubhang pinsala o pagkalugi. Kung ganoon, nagkamali siya ng malaki. Dahil hindi ito katulad ng mga nakaraang pag-atake at malapit nang matutunan ni Sobyanin ang katotohanan iyon sa masakit na paraan. Habang lumalalim ang gabi, patuloy lang sa pagdating ang mga drone ng Ukraine at sa bawat oras na lumilipas, napipilitan si Sobyanin na bumalik sa kanyang mga social media account para magbigay ng update at ipaalam sa publiko ang nangyayari.
3:30 ng madaling araw. Halimbawa, iniulat niya na 40 pang drone ang napabagsak habang papunta sa Moscow. Pagsapit ng 4:00 ng madaling araw, iniulat niya na 23 pang drone ang napabagsak. Sa puntong ito, lahat ng 4 na pangunahing paliparan ng lungsod, Sheremetyevo, Domodedovo, Zhukovsky at Vnukovo, ay isinara na ng Russian Federal Air Transport Agency. Iniulat din ng ahensyang balita ng Russia na TASS na hindi bababa sa 8 flight ang hindi nakalapag sa rehiyon ng Moscow habil sa mga restriksyon sa kaligtasan. Ginising ang mga residente mula sa kanilang mga kama dahil sa tunog ng air raid sirens, mga alerto sa teleponyo, at ang pamilyar na ugong ng mga Ukrainian UAV sa himpapawid sa itaas nila. Marami ang nagmadaling lumapit sa kanilang mga bintana, hawak ang kanilang mga cellphone para kunan ng video ang eksena habang nagpapaputok ang air defenses sa himpapawid at bumabagsak ang mga piraso ng drone mula sa itaas. Iba't ibang mga video clip ang nagpapakita ng mga kalsada ng lungsod na nagkakagulo at nagkakaroon ng takot habang naranasan ng Moscow ang kaunting bahagi ng mga karahasang naranasan ng Kiev at iba pang mga lungsod at bayan sa Ukraine mula 2022. At pagsikat ng araw kinabukasan, napilitan si Sobyanin na iulat na ito ang isa sa pinakamalalaking pag-atake ng drone na naranasan ng kabisera. Mula kagabi hanggang alas 5 ng umaga na yon, 620 UAV ang lumilipad papuntang Moscow o sumabog. Kabilang dito ang 180 drone na nawasak sa Moscow Oblast. Ang mga emergency services ay nagtatrabaho sa mga lugar kung saan bumagsak ang mga debris. Ilan sa mga lugar na yon ay kinabibilangan ng mga residential na gusali at isang shopping pavilion sa Kolomna, pati na rin ang isang gusali ng Civil Registry Office at tindahan. Malaki rin ang tinamong pinsala ng lokal na power grid, kung saan iniulat ng isang energy company na maraming transformer substations ang napinsala sa magdamag. Dahilan upang mawalan ng kuryente ang maraming customer sa 2 urban district ng Moscow. Hindi particular na tinarget ng Ukraine ang mga lokasyong ito. Hindi tulad ng Russia, hindi nito ginagamit ang mga drone nito para bombahin ang mga bahay ng tao, ospital o mga katulad na lugar. Sa halip, nasira ang mga lugar na ito nang pabagsakin ng depensa ng Russia ang mga drone mula sa himpapawid dahil kapag napilayan na ang isang drone, wala nang magagawa ang operator ng Ukraine para pigilan itong bumagsak mula sa langit at bumangga sa kung anuman ang madaanan nito sa oras na yon. Hindi nito napigilan sina Sobyanin at ang gobernador ng rehiyon ng Moscow na si Andrei Vorobyov na subukang ilarawan ang pag-atake bilang isang masama at walang awang pag-atake sa sibilyang populasyon ng lungsod. Sa totoo lang, may particular na target ang mga drone ng Ukraine noong gabi ng Agosto 17. At kahit na may bahagi ng swarm ng mga drone na napigilan sa daan, may ilang drone na nakalusot at nakarating sa kanilang destinasyon, isang bodega ng Wildberries na matatagpuan malapit sa Atlan Park sa distrito ng Bogorodsky na matatagpuan sa silangang bahagi ng rehiyon ng kabisera. Ito ay pinakabago lamang sa sunod-sunod na pag-atake laban sa Wildberries na tinatawag ding Russian Amazon. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng matinding epekto sa kumpanya at nagkaroon ng domino effect sa militar at ekonomiya ng Russia. Bago natin talakayin ang mga detalye tungkol dito, kung ganitong uri ng impormasyon ang gusto mong malaman pa, siguraduhin nakasubscribe ka sa programang pang-militar. Binibigyan namin kayo ng ganitong paliwanag bawat linggo. Para sa kaalaman ng lahat, ang Wildberries ang pinakamalaking online retailer sa Russia. Mahigit kalahati ng lahat ng online sales ay nangyayari sa platform na ito, kung saan milyon-milyong Ruso ang umaasa sa Wildberries para sa iba't ibang pang-araw-araw na pangangailangan, electronic goods, fast fashion at marami pang iba. Itinatag ito noong 2004 at kumikita ng bilyon-bilyong dolyar kada taon. Sa unang tingin, hindi naman halatang kaaway ng militar ng Ukraine ang kumpanyang ito. Pero kapag sinuri natin ng mas malalim, madali nating maintindihan kung bakit naging isa ang Wildberries sa mga pangunahing target ng Kiev. Dahil ang platapormang ito ay hindi kasing inosente gaya ng unang tingin. Hindi lang ito nagbebenta ng murang mga regalo at aksesorya. Nagbebenta rin ito ng mga kagamitang militar at mga produktong maaring gamitin sa sibilyan at militar tulad ng mga drone, unipormeng pangkamuflaje at mga kagamitang pangnabigasyon. Ilan lang yan sa mga halimbawa. Dahil madalas na pangunahing gamit lang ang ibinibigay sa mga sundalo ng Rusya, marami sa kanila ang bumabaling sa Wildberries para bumili ng karagdagang mga bagay na kailangan nila para mabuhay sa labanan at maisagawa ang mga pag-atake laban sa mga posisyon ng Ukraine. Nang mapangtanto ito, ayaw ng Ukraine na basta na lang manood at hayaang makalusot ang higanteng retailer sa pagpapalakas at muling pagsupply sa hukbong Ruso. Kaya noong Hulyo 18, sinimula ng mga puwersa ng mga sistemang walang tauhan ng Ukraine ang isang serye ng mga pag-atake sa mga pasilidad ng Wildberries. 2 bodega ang tinarget at winasak noong gabi yon, isa sa Electrostal at isa pa sa Kotovsk. Ang sumunod na pagsalakay noong Hulyo 20 ay nagdulot ng matinding pinsala sa isang logistics center ng Wildberries sa Kolodino. At mula noon, marami pang mga pag-atake ang naganap, kasama ang matitinding sunog at malalakas na pagsabog na naririnig sa mga bodega ng Wildberries sa iba't ibang panig ng mga rehiyon ng Rusya. Napakalaki ng naging epekto ng mga pag-ataking ito. Tinatayan ng mga eksperto na halos 2.4 milyong metro kwadrado ng espasyo ng bodega ng Wildberries ang naapektuhan sa ngayon. Iyan ay humigit kumulang
43% ng kabuuang kapasidad ng bodega ng kumpanya na nasa tinatayang 5.6 milyong metro kwadrado. Ang halaga ng mga nasirang produkto ay tinaya rin noong Agosto 14 sa humigit kumulang 445 hanggang 500 at 7 bilyong rubles o 5.24 hanggang 5.76 bilyong dolyar. Dahil sa pinakabagong pag-atake sa bodega sa Moscow, malamang na mas mataas pa ang bilang na yan. Sa katunayan, ang Asosasyon ng mga Tagapangtustos ng Produkto para sa Kalakalan sa mga Elektronikong Plataporma o APTEP, isang organisasyon na may malawak na karanasan sa uri ng negosyo na ginagawa ng Wildberries, itinataya pa nila ito ng mas mataas, mga 600 hanggang 700 bilyong rubles o 7.06 hanggang 8.24 bilyong dolyar. Pinaniniwalang ang kumpanya mismo ay nakaranas ng hanggang 2.6 bilyong dolyar na direktang pagkalugi habang libu-libong maliliit na negosyante na umaasa rito ay nasaksihan na masunog ang kanilang mga paninda at negosyo dahil sa mga pag-atake ng Ukraine. At habang ang Wildberries ay nagmadaling baguhin ang kanilang mga patakaran ng kumpanya upang itanggi ang anumang pananagutan sa mga pagkaluging ito, marami sa mga negosyanteng ito ay ibinubuhos ang kanilang galit sa kumpanya at sa pamahalaang Ruso at humihiling ng agarang kabayaran. Gayunpaman, isang hindi nagpakilalang source mula sa Kremlin na nakausap ng Reuters ang nagsiwalat na wala talagang sapat na pondong maaaring ilaan ang Russia para bayaran ang lahat ng naapektuhang nagbebenta. At sa kampanya ng mga pag-atake sa Wildberries na patuloy pa ring nagaganap, ang kaguluhan ay inaasahang magpapatuloy pa mula ngayon. Magkakaroon ng sunod-sunod na pagkabangkarote ayon sa pinagmulan. Wala namang may sapat na pera para suportahan ang mga nagbebenta. Idinagdag pa nila na ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa ekonomiya at yun mismo ang pinupuntirya ng Ukraine. Kamakailan ay kinumpirma ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na 7 sa 10 pangunahing logistics center ng Wildberries ay hindi na gumagana. At ang pangunahing direktorado ng intelihensya ng HUR ay nagsimula na rin ang kampanya ng cyber warfare laban sa retail brand na ito. Noong Agosto 10 hanggang 11, tinarget ng mga hacker ng HUR ang digital infrastructure ng Wildberries na nadulot ng abala sa mga sistema ng bayad at serbisyo sa mga customer. Ang kamakailang pag-atake sa Moscow ay nagresulta sa pagkakaroon ng sunog sa bodega ng Bogorodsky Wildberries. Nakagaya rin ng iba pa, karaniwang naglalaman ng milyon-milyong dolyar na halaga ng mga produkto na maaaring mula sa mga kagaya ng TV at tablet hanggang sa kagamitang militar, mga libro, kasuotan at mga gamit sa bahay. Mabilis na naglabas ng pahayag ang mga opisyal ng Moscow na minimal lang ang pinsala sa pasilidad. At habang ang Wildberries mismo ay naglabas ng pahayag na nagsasabing na ilikas ang lugar, walang nasaktan at agad na naapula ang sunog. Pero ang totoo, hindi dapat basta paniwalaan ang ganitong mga pahayag na parang ito ay katotohanan. Ang Wildberries ay nasa puspusang damage control ngayon. Habang nahihirapan ang kumpanya sa isang krisis na hindi nila inasahan, kaya malinaw na sasabihin nila ang kahit anong kailangan nilang sabihin para hindi na lalo pang magpanik ang mga tao. Ganon din ang ginagawa ng mga opisyal ng Russia tulad nina Sobyanin at Vorobyov na laging desperadong minamaliit ang epekto ng mga pag-atake ng Ukraine. Sa totoo lang, dahil sa dami ng mga drone na pumasok sa himpapawid ng Moscow, mas malamang na nagkaroon ng matinding pinsala sa bodega na maaaring nagdulot ng malaking pagkalugi sa mga kalakal na nakaimbak sa loob. Kahit hindi yon ang nangyari, nagsisilbi pa rin ang pag-ataking ito bilang patunay na kayang-kaya at gagawin ng Ukraine ang pag-atake kahit saan at kailan nila gusto. At wala ni isa sa mga pasilidad ng Wildberries ang ligtas. Ang mismong katotohanan na mahigit 600 drone ang nakalusot at nakatama sa Moscow ay isang matinding ebidensya kung gaano kalaki ang ibinagsak ng Russia. Ang bansang sinasabing may pangalawang pinakamalakas na militar sa mundo ay hindi na kayang ipagtanggol ang sarili nitong kabisera laban sa kalabang sinasabing mas maliit at mas mahina. Ang pinakamasaklap sa lahat ng ito ay hindi lang isang beses nangyari ang pag-atake. Nagiging uso na ito. Sa mga nakaraang linggo at buwan, maraming matagumpay na pag-atake ang nangyari mismo sa kabisera at sa mga kalapit na lungsod, bayan at mga distrito sa paligid. Mukhang hindi na sapat ang mga bantog na hanay ng depensa ng Moscow para mapanatiling ligtas ang mga tao. At madaling isipin na mas malalakas at mas mapanirang pag-atake pa ang maaaring mangyari sa tahanan ng pamahalaang Ruso sa hinaharap. Kung pag-uusapan ng pamahalaang Ruso, malamang na marami sa mga taga-Moscow ang nagtanong kung nasaan si Pangulong Putin habang nasusunog ang lungsod. Sa kasaysayan, karamihan ng oras ni Putin ay ginugol niya sa Moscow, sa mga sagradong bulwagan ng Kremlin, kung saan siya pinakakampante at ligtas ang pakiramdam. Kamakailan lang, nagbago ito dahil nagsisimula ng mabasag at magiba ang matatag at matibay na imahe ni Putin bilang isang malakas na leader, dulot ng matinding takot at paranoia. Kahit na ipinapakita niya ang sarili sa mundo sa loob ng mga dekada bilang isang matatag at batikang leader na walang kinatatakutan. Kamakailan, si Putin ay mas nagmumukhang isang taong natatakot. Lalong natatakot na baka may mga lihim na ahente ng Ukraine na magtangkang paslangin siya o kakaya baka ang mga drone ng kalaban ay tuluyang umatake mismo sa Kremlin. Dahil dito, si Putin ay mas lalo pang mas marami na niyang oras ang ginugugol sa mga lugar na palayo ng palayo sa Moscow at Ukraine. Ayon sa ulat ng Riddle Russia, nakita ang Pangulo ng Russia sa mga reyon ng Omsk at Irkutsk noong Hulyo. Halimbawa, noong unang bahagi ng Agosto, naglalakbay siya sa iba't ibang bahagi ng Krasnoyarsk Krai. Mula ron, nagtungo siya sa mga lugar tulad ng Baratya, ang rehiyon ng Novosibirsk at ang rehiyon ng Sakhalin, kabilang ang mga isla ng Kuril
Isang napakalayong kapuluan, nakakaunti ang populasyon sa malayong silangan ng Rusya. Halos pinakamalayong lugar mula sa Ukraine na maaring marating ni Putin nang hindi umaalis sa teritoryo ng sarili niyang bansa. Hindi ito normal. Bago nagsimula ang digmaan, napakabihira makita si Putin na pumupunta sa malayong silangan kapag hindi siya namumuhay ng marangya sa Moscow. Ginugugol niya ang karamihan ng natitirang oras niya sa kanlurang bahagi ng Russia. Bumibisita sa malalaking lungsod tulad ng St. Petersburg at tinatamasa ang karangyaan ng kanyang palasyo ng Pangulo sa Valday. Mahalagang tandaan, gayunpaman na ilang araw lang ang nakalipas. Nagawang wasakin ng mga puwersa ng Ukraine ang isa sa mga air defense system, isang S-4 na Raan, na inilagay para protektahan ang palasyo ni Putin. Nagpapadala ng malinaw na mensahe kay Pangulong Putin ng Rusya na hindi naligtas ang kanyang tahanan at lalo pang pinapalala ang kanyang paranoia, walang duda. Kaya naman ipinagpapatuloy niya ang kanyang ekspedisyon sa malayong silangan kahit na bumabagsak ang mga drone sa kabisera at inaasahan ang mga susunod na hintuan sa mga lugar tulad ng Altai at reyon ng Kemerovo. Ano ang pagkakapareho ng lahat ng mga lugar na ito? Nasa labas sila ng abot ng mga drone ng Ukraine. Gusto ni Putin na paniwalaan ng publiko na nagkataon lang ito. Ipipit niya na kaya siya madala sa mga silangang reyon ay dahil kailangan niyang magpalakas ng suporta para sa kanyang namumunong United Russia Party bago ang eleksyon sa State Duma ngayong Setyembre. Sa totoo lang, isa lang iyong maginhawang palusot. Tulad ng nabanggit ng Riddle Russia, malabong aksidente lang ang pagpili ng mga reyon. Hindi naabot ng mga drone at missile ng Ukraine ang mga lungsod sa Siberia, maliban na lang sa pag-atake sa Omsk. At siguradong hindi rin naabot ang malayong silangan. Kaya naman, si Putin ay maaaring maglakbay dun nang hindi gaanong nag-aalala para sa kanyang sariling seguridad. Sa madaling salita, kumikilos ang Pangulo ng Russia dahil sa takot. Ang mga leader ng politika ay agad na uwi kung malaman nilang may pag-atake sa kabisera ng kanilang bansa. Si Putin, gayunpaman, ay mas pinipiling takpan ang kanyang mga tainga at magkunwaring walang nangyari habang nagtatago sa pinakamaligtas na lugar na kaya niyang hanapin. Nahulog na ang maskara. Nabunyag na ang tinaguriang malakas na leader. At ang paranoia ni Putin ay maaring magdulot ng kanyang pagbagsak dahil kahit ang kanyang pinakamalalapit na kaalyado ay maaring magsawa sa kanyang duwag na mga taktika sa paglipas ng panahon. Maaari kang matuto pa tungkol sa maraming problemang dumarami sa mesa ni Putin sa Kremlin sa video na ito na tumatalakay kung paano pinamunuan ng Pangulong Ruso ang isa sa pinakamagastos na kampanyang militar sa makabagong kasaysayan. Bilang alternatibo, panurin mo ang video na ito para makita kung paano itinulak ng Ukraine ang Russia sa pinakamalalang krisis mula nang bumagsak ang Unyong Sobyet. At huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Military Show para hindi ka mahuli sa mga bagong balita at mas malalalim na ulat tungkol sa militar sa mga susunod na linggo. Maraming salamat sa panonood.